na masumpungan ang katotohanan, na makita ang totoong kaligtasan, mga minamahal na kapatid. Kaya bakit sa atin, marami ang nagpapabaya sa kabila ng gabay, sa pagpili natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, napakarami pa rin ang nagpapabaya sa ating pananampalataya. Hindi ba magiging aral o lesson sa atin na ang kamatayan ay hindi ipinaalam sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa gayon ay makita sa atin kung sino yung totoong susunod sa Kanya. Dapat maging aral yun sa ating mga minamahal na kapatid, sapagkat ang totoong matalino ay hindi basihan kung ano ang kurso na kinuha mo sa mundong ibabaw na ito, kahit gaano kakilala ang profesyon na ito. Ang totoong matalino, ano man ang estado mo sa buhay, ngunit ginagampanan mo, sinusunod mo ang ipinag-uutos sa iyo ng iyong Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at umiiwas sa kanyang mga kinasusok lamang gawain, ikaw ang totoong matalino. Kaya mga minamahal na kapatid, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay sobrang namamangha sa mga tulad nating mananampalataya. Pero ang tanong, tayo ba ay kabilang sa mga totoong mananampalataya? Hindi tayo pwede husgahan ng sino man, pero tayo at ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam kung kabilang tayo sa totoong may pananampalataya. Mga kapatid, sa isang hadith na naiulat an Abi Suhail bin Sinan radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Sa isang hadith na naiulat ayon kay Abu Suhail bin Sinan, kalugdan naman siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sobrang namamangha ako, sobrang na-amaze ako sa buhay ng isang mananampalatayang Muslim. Bakit kaya, mga minamahal na kapatid? Bakit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay lumabas sa kanyang bibig na sobrang na-amaze siya, nabibilib siya, namamangha siya sa buhay ng